boses isang auto electrical siya. Oh, big right hand. Oh, boy. Ladies and gentlemen, coming into the ring, Santino Santissima! Sa mundo ng boxing, asahan mo na ang mga tikabumbakbakan. Yung tipong basagang kumbasagan, lalo na kung Pinoy ang lumalaban. May panalo, It's all over. It's all over. Nandito, there. at syempre, hindi mo rin maiiwasan ang pagkatalo. Gaya na lang ng pag-uusapan natin ngayong bida. Ang birador ng masbate, ang tinaguriang Santino ng Philippine boxing na si Joe Santissima, na bagamat natalo nitong mga nakaraan ay bumalik ng mas malakas at naging isang world champion. Buwan noon ng October, kung ating matatandaan, ang huling pagkatalo ng ating bida ay kontra sa Hapon na si Kenji Fujita. Tulad ng ating pambansang kamao, ay marami noon ang nagsabi na dahil sa kanyang pagkatalo, ay dapat na itong magretiro. Subalit dito ko rin naman talaga bibilip sa ating Pinoy na bida. Dahil imbis na panghinaan, dahil sa kanyang mga pagkatalo, ay tila lalo pa itong ginanahan at bumalik ng mas malakas sa pagboboxing. Kaya naman, buwan ng January, sa taong kasalukuyan, ay muli nga pong napalaban ng ating bida sa kapwa Pinoy na si Pablito Canada. At sa kanilang naging laban, ay tagumpay nga pong nakuha ni Joe Santissima ang panalo. Is Pablito Cañada. Considering how Santissima usually operates. Santissima has Cañada against the ropes. Tsaka hindi kailangan tumama lagi, di ba? Pwedeng babato Good mo rin overhand sa right. way of the charts. And if talking about bright lights, all the lights here are very, very bright. And it's a good way to elevate Philippine boxing and what Motorcycles and trademark Cebu. good combination from Santissima. Di ba? And that is, Overhand. di ba? Speaking of, as we go back inside the, very good of Santissima. Good combination from Santissima. And Cañada's hurt. Cañada's hurt. 3 overhands, 4 overhand right. When things get tough, they go back to their arsenal. Itong Diba? left hook niya. Santissima, that's right. But, ano sabi ni Santissima? Ano sinasabi mo kung bagal yung work rate? Oh, Let me show bakit? you how I do it. There you go. 10% correct from Mark Anthony Barriga. And we are now at round number 5. Santissima tries to go to and the body. Cañada got hurt to the body with and down goes Cañada. Immediately went Sus, talagang ininda niya yun. Naku. more shots to Kasi the... nakita na niya yung reaction eh. Tsaka umaatras si Cañada. Every time he goes for that body shot, umaatras si Cañada. Jot that down. Good combination from Santissima. That was a 6-punch combination by Jason. And now the question is, Franco, it looks like Cañada will survive this round. Kasi para hindi makalapit si Santissima. Kasi pag hindi niya gawin yung pag Good tapo combination ng from Santissima. maraming jab, talaga Very stiff jab from Santissima. Para straight yun Oo. Yung tunog dun Cañada. Good left. Right from Santissima. Anong decision? Anong decision? Knockout dito. And good Nice, combination from uppercut. Santissima, I think. Ano ang pwedeng gawin ni Cañada para umangat din? naman yung braso ng And overhand. Right to entrance. But continuous yung punches. Good combination from Santissima. Good There's overhand like right. rights from Santissima. I think the referee needs to take a closer look dahil Final 10 seconds. Gio Santino Santissima! 3 buwan nang lumipas, matapos ang kanyang pagkapanalo, ay muling nabigyan ng pagkakataon ng ating bida na muling mapalaban sa pandaigdigang kampyonato. Kung saan ay makakatapat nito ang WBC Super Featherweight Champion na si Arno Newpang ng Thailand, na may record noon na 14 wins, 5 knockouts at may 4 na talo. Habang ang ating bida naman ay may 23 wins, 20 knockouts at 7 talo. Sama-sama po nating panoorin ang makapigil hiningang highlights ng dalawang fighter. Kung talaga nga bang maibubuga pa ang lakas ng Pinoy kung isang kampyon na ang makakalaban.
Delikado ka na, Brad. Sumpok kayo. Haleluya, tinayak mo na tanan. Sab, rep, sab. Tayo sumple. Tumbala, kaya ko na bala. Thank you.
Matapos ang 5 magkakasunod na impresibong panalo, mula taong 2012 hanggang 2014 nang tinaguri ang rapido ng San Andres Catanduanes na si J. Primo Solmiano. Taong 2014 ay dumayo naman ito sa bansang Japan upang sagupain ang Japanese knockout artist na si Keita Obara para sa bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation Junior Welterweight title. Bagamat pagdating nga po sa experience ay lamang ang ating kababayan, ay hindi nga po ito umubra sa lakas ng hometown fighter sapagkat sa loob lamang ng 4 na rounds ay tinapos agad nito ang ating kababayan via knockout.
At matapos nga po ang masaklap na pagkabigo sa kamay ng Hapon, ay pansamantala munang huminto itong si Rapido at namasukan na lang muna bilang isang boxing trainer sa Hong Kong. At makalipas nga ng halos 2 taon sa pagkakahinto ay bumalik din ito. At sunod naman itong sinagupa ang malabakulaw na Japanese fighter na si Takehiro Oda para sa isang 8-round schedule welterweight bout na ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center. Napakatangkad nga po ng Japanese fighter na ito na may taas na 6 feet. Samantalang ang ating kababayan naman ay nasa 5'8 lamang. Kung tutuusin nga ay mas matangkad pa ito sa fighter na nakalaban ng ating pambansang kamao sa junior middleweight division na si Antonio Margarito na nasa 5'11 lamang. Bago ang laban ay ito muna ang kanilang kartada. Si Takehiro Oda ay mayroong record na 9 wins, 7 knockouts at 3 talo. Habang ang ating bida naman ay may record namang 17 wins, 13 knockouts, 3 talo at 1 tabla. Sa gabi ng mismong laban, ring entrance pa lang ay panalong-panalo na ang datingan nitong si Jumbo Oda. May paninja-ninja costume pa itong nalalaman, mahiya mo malahokage at talaga namang malupit ang galawan. Sa pagpasok niya nga sa ring, imbis na sa ibaba dumaan ay nilakdawan lang nito ang lubid. Samantalang si Rapido naman ay patawa-tawa lang at tila ba may gagawing hindi maganda. Sa first round ay nagkabigayan agad ng matitinding patama ang dalawang fighter. Bagamat yamado sa tangkad ng Hapon ay mas lamang naman ang Pinoy pagdating sa lakas ng suntok. Is that your best? Halos 1 minuto bago matapos ang first round ay dito na unang bumagsak si Oda matapos nitong saluhin ang kaliwat kanang suntok ng ating bida. Nakatayo pa rin naman ito, pero matapos lang ang ilang sandali ay muli na naman itong bumagsak matapos na namang paulanan ng suntok ni Rapido. At pagdating nga po ng second round ay wala na nga pong inaksayang sandali si Sulmiano. At muli nga pong pinaulanan ng sunod-sunod na suntok ang Hapon. Jumbo!
At nakuha nga po ng ating kababayan ng panalo via technical knockout. Declaring the winner by way of technical knockout, fighting out of Hong Kong, Jay Solmiano. Yung pangalawa parang idiniin pa yung ano. Parang natusok na nung una Yung unang tutok na yun eh. Itinusok pa ulit. Ayan, ayoko na.